Kumalat nga po mga idol sa social media ang balita na interesado ang Milwaukee Bucks na kumuha ng bagong star player para kina Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard. At isa ang pangalan ni Jimmy Butler sa available nga po ngayon. Ngunit si Butler na mismo ang nagsabi ayaw niyang mapunta sa Milwaukee Bucks. Kaya mukhang magbabago na lamang ang Bucks ng estratehiya. Imbes na si Butler, binabalakan nga po nilang kunin ngayon si Bradley Beal na isa rin naman nga po sa mga malalaking pangalan na posibleng ma-trade. Ayon sa ibinulgar na balita ni Mark Stein, desidido nga po ang Milwaukee Bucks si Beal mula sa Phoenix Suns na kunin. Summer pa nga ng 2023, plano na nila itong kunin, sadyang naunahan lang sila ng Suns, kaya ngayon na posibleng maging available ito, sisiguraduhin nga po nila na hindi ito palalampasin na makuha. Pero lingid nga sa inyong kalaman dahil nga merong hawak na no trade clause si Bradley Beal, siya nga mismo o nasa kanya ang huling desisyon kung lilipat siya sa Milwaukee o hindi. Samantala, dito naman tayo. Isa nga po mga idol sa mga pinakamalaking storya na pinag-uusapan ngayon ay ang pagiging available sa trade ni Daniel Gafford, since siya ang may tuturing na pinakamagaling na sentro na posibleng mailipat sa ibang team sa trade deadline. Kagaya nga po ng ibang mga big man, nakadikit na rin naman ang kanyang pangalan sa Lakers dahil interesado rin naman si Rob Pelinka na makuha ito. Pagkatapos nga po ng nakakadismayang pagkatalo kahapon ng Lakers kontra sa Clippers, mas lalo lamang nga pong luminaw ngayon na kailangan talaga nilang kumuha ng isang legit na big man na magagamit bilang starting center. Pero hindi rin naman basta-bastang makakakuha o makukuha ng Lakers si Gafford dahil kailangan nga po nilang mag-offer ng iba at isang legit na defensive wingman at isang future first round pick na siyang hinihingi ngayon ng Dallas Mavericks. Sa ngayon, willing ang Lakers na ibigay dito ang kanilang future first round pick para lamang mapadali ang pagkuha sa kanya. Ngunit pagdating sa offensive player, dito na nga magkakaroon ng kaunting problema dahil meron para namang injury ang best defensive player nila na si Jared Vanderbilt na siyang posibleng i-offer sana ni Rob Pelinka sa Dallas Mavericks. Sa kabilang banda, kahit na ipanalo ng New York Knicks ang kanilang game kontra sa Hawks, hindi pa rin naman ganun kagandahan ang ipinapakita nila dahil sa pagkapanalo lamang nila ng 4 na beses sa huling 10 laro. Napatunayan nga po ng coaching staff na masyado na naman silang inconsistent laban sa mga contenders. At isa sa mga sinasabing rason ay ang pagkakaroon ng napakababaw na lineup lalo ng kanilang bench na hindi ikinagugusto ng mga miyembro ng front office ng organisasyon. Ibig sabihin, hindi pa rin talaga kontento ang Knicks sa kasalukuyang lineup. Kaya expected na bago man pumasok ang playoffs, gagawa sila ng isang move na magpapalalim ng gusto ng kanilang bench. At base sa isang insider, mas preferred nga po nilang kunin ngayon ng 6th man na si Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz. Alam na rin naman nila na available ito at kung sakali mang makuha sa trade deadline, mapapakinabangan nila ito ng husto ang mga ginagawa nitong instant offense para maging susi na mga panalo.